Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Bolts TV. Alright, sa tayo nagbabalik pala mga babayan, no? Ito po, itong bad news, mga babayan, dito po sa mga korap na opisyales at sa mga tao po na involved dito po sa flood control project, mga babayan. Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, may bad news po, no, dito sa mga makakasuhan, no, pagdating po dito sa flood control projects, mga babayan. No, dahil nga isa sa mga isinisigaw na itong mga DDS at syempre ng mga kababayan natin, no, na ito nga pong mga involved pagdating dito sa flood control projects ay makasuhan at makulong na, mga kababayan. At ito po ang bad news para dyan sa mga makakasuhan na yan, mga kababayan. Dahil, no, meron na po silang posibleng kulungan o selda, mga kababayan. Okay, so bagong-bago po ang kanilang selda, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon. At ito, umpisahan na natin yan. Huwag na natin patagalin. Let's go! May nakahandang posibleng kulungan ng mga masasakdal dahil sa umunoy katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Silipin yan sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw, posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control project at sa itinatakbo raw na investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagdinig. No, ganong kabilis, mga kababayan. Sa loob lang ng 3 linggo, may magpapasko na po dito sa kulungan na to. Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ipakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong eh. Sila yan eh. But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. When Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh, wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit. Ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat. Dito po namin dadalhin. We are ready po yung personal complement as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door. May lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya komportable raw na makakagalaw ang 10 PDL. Katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan. May mga kutsyon. Meron din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito. Ayan o. Tapos meron ding inidoro na may flush. At meron din po silang shower area rito. Meron din pong mga ceiling fan, wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Oh, marami pa, pwede pa. Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan, di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning. Pero sa tingin ko, yung mga high profile mo, malabong dito ikulong, mga babayan. Especially yung mga congressman, senador, no, na madadawit po dyan sa flood control na yan. Mukhang malabong dito ikulong yan. Ng overcrowding, this will be the new standard para sa lahat. Kasi yung for security reason, mga babayan. Kaya nasabi ko, no, na malabong dito makulong, no, yung mga high profile na masasangkot, no, o mahahatulan dyan po sa flood control na yan. Lahat ng BGNP. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Dapat yung nagnanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Habang waiting trial. We're expecting whales. Mga balyena na kukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Bibili rin daw si Secretary Remulla ng mga Yari, mga balyena na daw, malalaking tao.
body cam na ipasusuot sa lahat ng jail guard. Para sa GMA Oh, may body cam pa mga babayan, no, para siguradong walang magiging problema. Nakahanda na ayon sa Department of the Interior and Local Government ang New Quezon City Jail na posibleng maging detention facility ng mga magiging akusado sa flood control scam habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang New Quezon City Jail sa Payatas Road. Sabi ng kalihim, handa ang mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na magsilbing kulungan ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects, lalo na ang New Quezon City Jail na pinakamalapit sa Sandigan Bayan kung saan maaaring gawin ang pagdinig sa kaso. Sa pagtataya ni Remulla, posibleng umabot sa 200 personalidad ang masasakdal na pawang district engineer, kontraktor, maging mga congressman at senador. We assume that the first round of the indictments will come in the next 3 weeks. However, I have no personal knowledge of what the Ombudsman is doing. Hindi namin pwede pag-usapan yan. Pero base lang sa narinig ko ng kita ko, mabibigit na ang ebidensya na pinakita ng Senado. Meron po kami mga pag-graduates, dito po lahat. Dito po namin dadalhin, we're ready po yung personal complement as well as yung facility po. Kung matuloy, ilalagay sila sa bagong wing ng New QC Jail na may 80 dormitoryo. Kada ordinaryong selda ay may double deck na kama, kubeta, lababo at shower area. Mayroon ding laundry area kung saan ang mga PDL mismo ang maglalaba ng kanilang damit. Magkahiwalay ang kulungan ng lalaki at babae. May itinakdang oras para sa mga araw ng bisita. Sabi ni Remulla, walang magiging special treatment. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong, dapat yung nagdanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin. Kung wala pong air conditioning dito, there will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Pwede lang na form of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJMP kung ano pinag-usapan nila. May infirmary ang jail facility na kompleto para sa medical needs ng mga detainee. Nang sa gayon ay hindi na sila kailangang i-hospital arrest sa ibang lugar. 700 jail guard ang magbabantay na mayroong body cameras. Subukan nilang suhulan ng ang mga jail guard namin ay kita namin dati. Sabi naman ng palasyo, baka mas marami pa sa tinatayang bilang ni Remulla ang makukulong dahil sa flood control scandal. 200 lang talaga. Tingnan po natin kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Kung ganyan sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV. Yan mga kababayan, no? So malalaking tao tong mapakulong, no, dito po sa bagong QC jail mga kababayan. No, sana nga mga balye ng mga korap yung makulong diyan. Eto na. So nagkataon lang ho na meron pang wing at ito ibibigay nga dito sa mga sangkot sa korupsyon. Tama ho ba? Tama ho. Ito ho kasing Quezon City Jail natin dahil bago, moderno, hindi pa nga ho na-occupy ang full capacity niya. May mga bakante pa hong nasa 80 na selda. So humigit kumulang ng 800 na kahit. Okay, medyo naputol. Sa statement ni Secretary, kaya po ito. Naputol yung sinabi niyo, 80 yung selda at may kapasidad na hanggang 800 katao. Dahil as I understand, sir, sa bawat selda po ay 10 yung kayang mag-occupy. Tama po. Yun po yung ideal capacity ng selda natin doon. Sir, similar din po ito, no? Kung inaasahan po natin dito ipipiit yung mga personalidad na dawit doon sa issue ng flood control project, ibig sabihin ho ba, inaasahan na natin sa mga susunod na panahon na, kasi sabi nyo 800 PDL ang capacity nitong bagong wing na ito ng New Quezon City Jail. Ibig sabihin, sir, sa mga susunod na mga panahon, kapag merong mga may indict ng mga malaking personality, automatic dito na sila ikukulong sa bagong pinunta ng New Quezon City Jail.
po yan automatic. Again, umaasa lang po ang BJMP sa court order. Dapat valid at legal na mandato ito o order para sila ay ikulong. Kahit sa korte man yan manggaling o sa Sandigan Bayan, kahit naman po sa Senado, Kongreso during their hearings, tuwag na po kami basta may order. Hindi automatic na nakakulong. Alam po, dito, Sir J-Rex, pasensya na sir, medyo pihit tayong konti sir para medyo napuputo lang po yung signal ninyo. Okay, hello po. Ayan, good sir. Ano po ulit yun sir? Opo, umaasa po ang BJMP sa court order o may order galing sa isang legal authority para siya ikulong ang isang tao. Hindi ho automatic na kapag na-indict sila doon ay doon na sila dadalhin. At depende ko yan kung saan talaga gusto ng competent authority. Pangalawa ho, ito ang ginawa kanina, nag-inspection ho ang ating kalihim para tiyakin lang ho yung kahandaan ng BJMP. Sa ngayon ho, wala rin ho kaming impormasyon kung ilan ho talaga ang dadalahin at kung kailan pa ho ito dadalhin. So, bagamat handa lang ho kami. Oo. Pero, sir, sabi ni Secretary Remulla kanina, parang tinataya nasa 200 personalities ang posibleng i-detain po dyan sa New Quezon City Jail. Paano po yung paghahanda ng BJMP? Kasi po, kung mga sangkot ito sa flood control project, baka matataas yung, malalaking big fish, kumbaga. Paano po ang magiging preparation po ng BJMP, sir? Una po, may standard na po kasi tayong security protocol dyan na in place naman na may mga polisiya na tayo. Ang mga karagdagan na lang pong gagawin, base ho sa statement din ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roelis Rivera, nag-concord din po ang ating secretary and is additional personnel. So may 700 doon, baka dagdagan pa ho natin. Isa rin hong binanggit ni Secretary that he will provide body-worn cameras para sa ating mga personnel para maiwasan ang corruption and of course VIP treatment. Mache-check natin, may third party na mache-check. Pangatlo ho, yung preparation sa facilities. Of course, nakita naman natin, handa na yung facilities, may mga maiinom silang tubig, may access sila sa services na kung ano rin ang access ng isang ordinaryong bilanggo. Ganun pa din ho, may capability rin ho kasi ito sa mga online hearings, online dalaw, para maiwasan na ho yung labas-pasok sila at maging security risk pa. So, in addition, lahat naman ho yan na consider na ng BJMP. Handang-handa na ho kami. Anytime mo na may dadalhin, ready na ho yung facility natin. Oo. Nabanggit nyo nga, sir, hindi naman talaga to original na plinano dito sa mga personalidad na sangkot sa flood control projects. Kaya yung structure nito ay katulad lang ng mga ordinary na prison cell. Kasi hindi naman in-expect na malalaking personalidad yung ilalagay dito, sir. Ipaintindi nyo naman yun, sir, sa mga nakikinig sa atin na walang special treatment dito. Kasi ang pagkakaintindi nila ay, gumawa ng bagong facility para dito sa mga personalities. Opo. Opo, maintindihan ho natin kasi ang itsura ho ng isang kulungan ang naitatak sa isipan ng ating mga kababayan ay yung luma, masikip, at may mga nakabitin, marumi. Pero pilit hong binabago na ng BJP. Hindi lang ho yan ng bagong tayo. 142 na facilities ho ang mga bagong tayo sa buong Pilipinas. Para solusyon nga ho ito para sa siksikan. At ito hong Quezon City Jail, ginawa ho ito para ibsan ng siksikan sa lumang Quezon City Jail noon na napabalitang palitan pa nga hong matulog, wala na matulugan ni Casa sa selda. So 2017 pa ho ito na conceptualize, natapos ho itong nag-start around before pandemic and then complete ho 2023. Para ho talaga ito sa mga ordinaryo, para sa lahat na nakakulong sa Quezon City Jail. Kung hindi po mapupunan yung 800 po doon, posible po bang mahaluan ng ibang kaso yung mga ikukulong po dyan sa wing na yan? For now po, hindi ho kasi nakaselda na ho sila doon sa isang building. Ito hong building na to, intended po ito dapat for female dormitory. Kaya lang po, wala pa ho itong laman ngayon. So ito dahil nakita nga ho may bakante, doon po muna ilalagay yon. Pero halo-halo din ho sila doon. Depende sa kanilang risk classification. Alam mo, Sir J-Rex, kadalasan po doon sa mga matataas na opisyal na nasasampahan ng reklamo o nai-indict, nagkakasakit bigla dahil kapag sila ay nakakasuhan o ikukulong. Paano po ang paghahanda ng BJMP kapag ganun, sir? Yan nga po, experience na rin ho natin yan. Bigla na lang kung may dumarating na court order. Ito hong facility na ito, maganda ho dito. May hospital ho ito sa loob. May clinic ho ito, kompleto ho itong complements ng
isang maliit na ospital o mga malaking clinic. Kaya may naka-duty rin ho ditong nurse, may doktor, may ward, may consultation room, may laboratory. Kumpleto na ho. Kaya hindi na ho kayo, wala na hong dahilan para ilabas pa ho. Ibig sabihin, kaya na silang i-treat, sir, no? Sa loob ng facility, sa loob ng jail. Definitely po, kayang-kaya ho silang i-treat doon at may in-house doctor naman. Pero of course, kung meron pong court order, kami ho ay sumusunod lamang sa kung anong utos ng ating mga nasa otoridad. Siyempre sir, malalaking tao ang ikukulong dyan, mayayaman. Paano natin natitiyak na walang mangyayaring korupsyon, suhulan para magkaroon ng special treatment ho? Unang-una po, bawal po talaga ang gadgets dyan. Kahit anong gadgets, katulad ng ginagawa natin sa isang ordinaryong PDL. Pangalawa, yun nga, yung body-worn cameras para i-monitor 24/7 ang aming mga tauhan at ang interaction nila sa ating mga nakakulong man yan, mayaman man yan o mahirap. Pangatlo ho, bawal ho ang cash na sobrang labis. 2,000 per week lang ho ang allowed ng file natin. Ini-inspection ho yan pagdating sa gate. Hindi ho pwedeng abutan ng malaking pera sa loob. So, yun ho yung mga measures natin against sa ganyan at corruption. At kung ano lang ang allowed na services, yun lang din naman ibibigay sa kanila. Allowance. Ay, may tanong. Sir, sorry sir, pardon my ignorance po. Pwede pong bigyan ng cash yung mga PDL po o yung mga bilanggo po dyan sa loob ng piitan? Meron polisiya po natin sa cash ay 2,000 per week lang ho ang allowed na cash. At ang pagkain naman ho, pwede magpapasok pero lutong pagkain lang. Oo. Pero yung cash po na na allowance, para saan po yun, sir? Para ho yun sa mga pang-araw-araw nilang extra kailangan kung gusto nilang bumili ng sabon, ng kape, na extra. Bagamat meron naman ng pagkain, 3 meals a day yan, at may budget naman tayo, 70 pesos per meal, per day. Per day na ho, yung hatiin sa tatlo yung 70 pesos, and then may allowance naman sila for medicine na available, and then may hygiene kits naman ho sila pagdating. Maganda ho, mabisita ho ninyo ang Facebook page ng BJMP para makita ho ninyo. Pinost ho namin yung itsura ng loob ng Quezon City Jail para ma-visualize that. Makita ang loob ng kulungan na yan. Sir, nakita ko yung ibang mga kama, wala pang kutsyon. Ano to? Wala talagang kutsyon o magkakaroon naman? May mga kutsyon ho yan, kaya lang ho, yung kung ano lang may bakante kanina, yun na yung kinuhaan. May mga available naman hong kutsyon tayo naka-reserve. Alright. Sir, panghuli na naman po para po doon sa mga kababayan kaserbisyo natin na may mga pagdududa, agam doon po sa plano. Kahit plano pa lang, posibilidad pa lang na pagpipiit dyan sa New Quezon City Jail sa mga nasangkot sa flood control project. Sir, nasa inyo pong pagkakataon. Yes, salamat po sa opportunity na ito. Una ho, sinisiguro natin sa ating mga kababayan na wala hong VIP treatment na mangyayari kahit saan mang pasilidad ng BJMP. Pantay-pantay ho ang pagtrato natin. Parang sila lahat-lahat ordinaryo PDL lang ho sa paningin ng BJMP. At lahat naman ho ng karapatan nila sa isang banda ay re-respetuhin din naman ho natin. Katulad din ng pagrespeto namin sa lahat ng bilanggo. At kung ano pa man ho ang maging developments nito, kami naman ho ay handa para tanggapin kahit sino PDL, kahit gaano karami yan, dito sa facility na ito. So, mag-update na lang ho kami palagi sa aming mga kababayan at kung may katanungan po sila agam-agam, pwede ho nilang bisitahin ang Facebook page namin, Bureau of Management and Technology, para makita ho nila yung mga serbisyo at mga itsura ng mga bagong pasilidad natin na lahat naman yung pang-ordinaryong PDL lang ho. Alright, thank you sir.